Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kahapon ngayon naganap ang napakatinding record-breaking night ni Bam Adebayo na 83 points. Isang bagay na hindi natin tiyak kung magagawa pa ba ulit in the next 5, 10, 20 o ilang years man yan. Ganun pa man ay hindi nga maiwasan ng mga fans ay pagkumpara ang 81-point game ni Kobe Bryant noong 2006 sa 83-point game ni Bam Adebayo ngayon 2026. Well, kung napanood mo nga ang dalawang game na ito ay malamang madali para sa'yo sabihin na mas matindi pa din ang 81-point game ni Kobe Bryant. At hindi dahil sa nostalgic ito bagkus ang stats mismo ang magsasabi nito mga kaibigan. Si Bam Adebayo ay 43 free throw attempts ang kinailangan habang 20 lamang kay Kobe Bryant. 28 of 46 din sa field si Kobe mga kaibigan at 7 of 13 naman sa 3-point line. That is more than 60% shooting sa field and more than 50% naman sa 3-point line. Habang si Bam Adebayo naman ay 20 of 43 sa field at 7 of 22 naman sa 3-point line. That is only 46% sa field and only 31% beyond the arc. So statistically speaking ay walang duda nga na mas malinis at mas efficient ang naging performance ng late great Kobe Bryant at comeback win din nga ito para sa Lakers. Subalit isang bagay nga na hindi nagustuhan ng madami sa naging 83-point game performance si Bam Adebayo ay lamang na nga na mahigit 20 puntos ang Miami Heat with a little over a minute remaining sa game nang panay foul pa nga sila para bumalik ang possession sa kanila at mabigyan pa ng chance si Bam Adebayo na gumawa ng more than 80 points. Isa nga ito sa mga pinupunto ng mga fans. Ganun pa man ay kailan pa nga ba dadating ang ganitong oportunidad kaya naman talagang nag-take advantage na nga ang Miami Heat dito. Ano ba masasabi nyo tungkol dito mga kaibigan? Ngayon ay tumungo naman tayo sa San Antonio Spurs. Tinalo nila ng 4 na beses ang OKC Thunder ngayong season. Nadalawahan naman nila ang number 1 seed sa Eastern Conference sa Detroit Pistons. May 3 panalo din sila laban sa number 3 seed sa West na Houston Rockets. At kahapon naman ay tinalo nila ang malakas din na team at number 2 seed sa Eastern Conference sa Boston Celtics sa score na 125-116. Another big performance mula kay Victor Wembanyama na 39 points, 11 rebounds and 2 blocks. 25 points and 9 assists din si De'Aaron Fox, 18 points, 9 rebounds and 6 assists si Stephen Castle at 14 points din si Devin Vassell. Habang sa Boston Celtics naman ay 34 points, 5 rebounds and 7 assists si Derrick White, 24 points and 5 rebounds si Jason Tatum at 22 points si Ron Harper Jr. Kung nagtataka nga kayo kung nasaan ba si Jaylen Brown, 8 points and 7 assists siya in 14 minutes. 14 minutes lamang nilaro niya sa tapatan na ito dahil napatalsik nga siya sa game matapos na matanggap ang 2 technical foul kakareklamo sa mga officials. So ayun nga po mga kaibigan, ang Spurs nga ay muling pinapakita sa lahat na kaya nilang tapatan ang kahit na sinong team. Ang mga top teams nga na magkabilang conference ay hindi nga makapalag sa kanila sa second half ng season. Ano ba ang masasabi nyo sa performance na pinapakita ni Victor Wembanyama at ng San Antonio Spurs ngayon?